There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 8 ang patay kabilang ang 3 bata sa nasunog na paupahan sa Quezon City, 2 araw bago ang Fire Prevention Month. Hindi na nakalabas sa mga biktima sa gusali na walang ibang labasan kundi ang gate. Ang balkonahe naman may nakakandadong grill. Nakatutok si Maki Pulido. Pasado 1:30 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa paupahang ito sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Umabot lang ng first alarm ang sunog na idineklarang fire out matapos ang mahigit 40 minuto. Mabilis man na apula ang apoy, 8 ang namatay. Bandang 9:00 ng umaga, isa-isang inilabas ang mga body bag na ito. Kabilang ang 3 bata. Edad 2 ang pinakabata. Ayon sa QC, DRRMO, 6 sa 8 nasawi na trap sa second floor. Sa taas po talaga nang galing mga apoy. Second floor po, kasi paglabas po namin halos matupok na po yung second floor. Ayon sa mga nangungupahan, tanging ang gate lang na ito ang maaaring gamiting exit. Walang ibang exit point dahil kung nakikita nyo naman, lahat ng mga bintana, pati na yung balcony, ay natatakpan ng mga grill. Sa Fire Code of the Philippines, ang mga paupahan dapat may mga fire exit na mabilis at ligtas na magagamit sakaling may sunog o emergency. Ang bilang ng fire exit depende sa dami ng mga nakatira sa gusali. Bawal itong ikandado tulad ng grill sa balcony ng nasunog na paupahan. Kung hindi raw nakakandado ang grill sa balcony ng nasunog na bahay, maaaring nakaligtas ang mga biktima. Sa mga paupahan na ganun, dapat may mga fire exit tayo, which is may nakita naman kami, however, nakapadlock. So, yung mga responding units natin para makapasok is binolt cutter pa nila. Mula sa labas, mukhang isang bahay lang ang nasunog. Pero hinati-hati raw ito para mapaupahan ang 11 pintuan. 5 sa baba, 5 sa second floor at 1 sa third floor. Sabi ng BFP, hindi ito nakadisenyo para paupahan. Ang mga paupahan dapat may permit mula sa LGU at bago makuha ito, i-inspeksyonin ng Bureau of Fire and Protection kung sumusunod ang istruktura sa Fire Code of the Philippines. Sa ngayon po, ongoing kami ng case bid para makita namin lahat yung mga pwedeng violation na nangyari para managot naman at magkaroon ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Nagpapagaling na matapos operahan ang 14 na taong gulang na kinidnap sa Taguig. Patuloy namang hinahanap ang person of interest sa kaso na may hiwalay pang carnapping case at wanted din abroad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismong ang Interior Secretary ang nagsabi kahapon, ang Chinese national na si Wang Danyu alias Baolong ang nasa likod sa pagdukot ng isang 14 anyos na estudyante. Pero sino nga ba si alias Baolong? Nitong October 17 lang ay nakuhanan pa ng CCTV si Baolong nang mamarilang kapwa niya Chinese sa isang restaurant sa Makati. Related sa business, pero dahil po napag-alaman na parehong mga POGO worker yung mga involved, yun po ang nangyari. October 2024 nang sampahan ng kasong murder si Wang Danyu alias Baolong. Agad daw na bumuo ng tracking team ang Makati Police para tugisin siya. Pero mabilis daw itong nakalabas ng NCR matapos ang krimen. Bagamat wala pong record na nakalabas po siya ng bansa. Sa ngayon daw, hinihintay na lang ng Makati Police ang resolusyon ng piskalya hinggil sa kaso ni Baolong. Mahiwalay din siyang kasong carnapping na isinampa ng Pasay City Police. At may mga kaso sa ibang bansa, kabilang ang China kung saan siya wanted. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon, ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Sa impormasyon ng Makati Police, December 2019 dumating dito sa bansa si Baolong galing Thailand. Samantala, maayos na ang kalagayan ng kinidnap matapos ang surgery kahapon ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi. He appears much better than the mother. She saw naman the boy is no longer in pain. He's calmer now. Pinayuhan na niya ang mag-ina na sumailalim sa counseling. He said he feels okay and that he doesn't need counseling.
But I told the mother, from our experience, it is better that they seek post-trauma counseling as soon as possible for both of them. May paglilinaw din anya ang ina ng bata. Sabi niya, never silang merong any connection with any pogo. Sabi niya, it's really the driver who has connection with the pogo. The way he was killed talagang showed na the kidnappers wanted to silence him immediately so that there's no trace back to them. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi pa rin umaabot ang murang NFA rice sa maraming pamilihan tulad sa isang may kalapit namang warehouse na marami pang nakaimbak. Panawagan ng NFA sa mga lokal na pamahalaan, bilhin na ang kanilang bigas. Ang inspeksyon ng NFA sa isang bagong bodega, tinutukan ni Bernadette Reyes, exclusive. Puno pa ng bigas ang mga warehouse ng NFA sa bansa, habang ang imbakan sa Balagtas, Bulacan, libu-libong sako ang nakakamada. Dahil sa deklarasyon ng Food Security Emergency, ay maaari nang ibenta sa lokal na pamahalaan ng 33 pesos kada kilo para maibenta naman nila sa palengke ng 35 pesos kada kilo. Ito yung NFA warehouse dito sa Balagtas, Bulacan na kasalukuyan may lamang 20,000 na sako ng bigas. Pero sa pinakamalapit na palengke na 1 kilometro lang mula sa warehouse, wala pa ring NFA rice. Nakahihinayang dahil 42 pesos kada kilo pa rin ang pinakamurang mabibili rito na well-milled rice. Sa ngayon talagang totally walang NFA dito sa pamilyang bayan ng Balagtas. Mas maganda po sana kung ganun din po dito sa amin. Malaking tulong yun. Pero mo kung 43 tsaka 33 ba, de 10 pesos din. Sabi ng NFA, ganyan halos sa buong bansa dahil kakaunti lang ang mga LGU na bumibili ng NFA rice sa mga probinsya. Bukod sa hindi agad makarating sa merkado ang murang bigas, hindi rin agad makakabili ng bagong aning palay ang NFA dahil wala pang imbakan. Kung ano yung mailalabas namin bigas, yun din ang kaya naming ipasok na palay. Yun lang yun, no? Sa kanya kailangan mailabas lahat ito. Sayang din para sa mga magsasaka, lalo't paunti-unti pa silang nagde-deliver sa mga warehouse na mga bagong aning palay. Nakikita niyo naman yung mga bodega namin, kung puno, paano kami makakabili ng marami kung wala kaming paglalagyan. Inilalapit namin to sa lahat ng LGUs na malapit sa mga NFA warehouses na tara na, tumulong na tayo at tulungan natin ang ating mga consumers na makabili ng mura at dekalidad na bigas, and at the same time tulungan natin yung mga magsasaka natin sa locality nila. Posibleng mauwian sa pambabarat sa kanila ng mga bumibili ng palay ayon sa NFA. Pero ang NFA, itataas ang buying price nito ng palay sa 24 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 23 pesos. May mga reports na rin tayong nabasa na may 13 pesos daw, may 14 pesos. Kung totoo yan, we have to act as National Food Authority, as a government entity to help to alleviate yung presyo ng palay. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng munisipyo ng Balagtas at mga liga ng mga lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa Bulacan, nasa kote ang 5 namemeki umano ng mga dokumento ng nirerentahan nilang sasakyan saka ibebenta ng mura sa merkado. Ang pambibiktima ng grupo, abot din daw sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Hindi nahalata ng mga suspect na mga pulis na pala ang lumalapit sa lokasyon nila. Kaya lakad sila na bulaga nang magdeklara na ang pulisya. Dapa ka muna. Tanggalin niyo yung bag. Pinalibutan agad ng mga pulis ang kotseng ito na dala ng mga suspect. Palabas niyo lahat ng tao. Pag cellphone dito. Bag, lagay mo yung bag mo. Labas lahat ng lalaki, labas. Pulis kami, HPG kami. Hindi pa niyo ano eh. Amin na cellphone mo. At saka hinanap ang nakatransaksyon ng kanilang undercover police officer. Ikaw ba si Janine? Bakit po? Si Janine ka? Bakit po? Pulis kami, HPG kami. 5 ang agad na dinakip. Inaresto ng PNP Highway Patrol Group sa Santa Maria, Bulacan ang mga suspect dahil sa kasong carnapping. Ayon sa pulisya,
naghahanap ng mga mauupahang sasakyan ng mga suspect at sa oras na sila'y may makuha ng sasakyan, magre-request daw ang grupo ng photocopy ng rehistro nito na agad din daw nilang pepekein. Talaga pong napeke at nailapit sa isang orihinal na dokumento. Iibahin daw ang detalye sa ORCR ng sasakyan, saka daw nila ito ibebenta ng mas mababa sa value nito sa merkado. Yun po ang mga pinapakita nila sa kanilang mga future buyers para po mabili itong kanilang mga sasakyan. Notorious daw ang grupo na nag-ooperate sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Wala pa silang pakayag. Kanina, inireklamo na sila sa piskalya ng paglabag sa Anti-Carnapping Act, estafa, swindling at falsification of public documents. Paalala ng HPG sa mga umuupa, nagpapaupa at bibili ng mga sasakyan. Usisiin at i-check po nilang maigi para po mapag-alaman din nila or ma-verify nila kung ano po talaga yung background ng kanilang po mga kliyente. Pwede po silang magpa-verify sa pinakamalapit na Land Transportation Office or dito po sa ating Highway Patrol Group kung ito po yung naka-alarma or ito po talaga sa kanilang nakapangalan. Uso pa rin daw kasi ang kambal plaka, gaya ng kaso ng dalawang multipurpose vehicle na ito na nadiskubre sa San Fernando, La Union. Mula sa modelo ng sasakyan, kulay, plaka, engine at chassis number, pareho. Nang mag-imbestiga ang HPG, isa sa mga sasakyan na bisto ng nakabili na peke ang dokumento at tampered ang mga engine at chassis number. Abala ito sa kanya, lalo't kailangang nasa kustudiya muna ng HPG ang binili niyang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Update po sa impeachment laban sa Vice, naglabas na ng utos ang Senate President na nagtatakda sa mga papel ng mga tanggapan ng Senado sa magiging trial. Pero ang simula ng mismong pag-uusig, sa Hulyo pa rin batay sa bagong labas na schedule. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa Hulyo pa inaasahang magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang pagbubukas ng susunod na Kongreso sa Hulyo. Pero may mga pagkilos na sa Senado para ihanda ang mga kakailanganin para rito. Giit ni Senate President Cheese Escudero, ang mga prosesong ginagawa ng Senado ngayon ay bilang pagsunod sa batas at hindi sa anumang panawagan. Matatandaang may mga nanawagan sa Senado na agad nang simula ng impeachment trial. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias na mga tao. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala. Kanina naglabas si Senate President Cheese Escudero ng mungkahing timetable para sa paglilitis. Ang plano, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2, ipipresenta sa Senado ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan na rin ng Senado ang susunding rules sa impeachment. Ayon kay Senate Secretary Ray Bantug, kumukonsulta na raw sila sa mga abogado at pinag-aaralan ang mga probisyong aamyendahan. June 3, manunumpa ang mga senador na uupong hukom. Sunod ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal at pre-trial. June 4, sisimula ng paghahain ng summons o pagpapatawag kay Vice President Duterte. Lahat ito mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso sa June 14. Isang buwang gugulong ang pre-trial. At sa July 29, isang araw matapos magbukas ang sesyon, manunumpa naman ang mga bagong halal na senador. Kinabukasan, July 30, sisimulan na ang paglilitis. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, aaprubahan pa ito ng Senado. Naglabas din ng special order si Escudero para maganda ang iba't ibang opisina ng Senado para sa impeachment. Itinalaga ang Senate Secretary bilang Clerk of Court na tutulong sa Senate President na magsisilbing presiding officer sa pangangasiwa ng impeachment court. Itinalaga rin ang mga Deputy Clerk habang tagahain ng mga summon at subpoena ang Senate Sergeant at Arms. Lahat yan pinagbigay alam din namin kay, sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno
Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City, kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatang ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao no nga ipakita ang ilahan kasuko naman tay constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang lason. So sakto ra nga mahibalan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at muli nating makakasama sa Chikahan ngayong gabi ang isa sa mga bida ng GMA's First View Original Series na Slay. Walang iba kundi si Isabel Ortega. Isabel. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Busy and blessed si Rian Ramos sa magkakasunod na project na kanyang gagawin this year. Bukod sa isang bagong magazine lifestyle show, tuloy-tuloy ang kanyang taping sa inaabangang Encantadia Chronicles, Sangre. Ang kanyang pasilip sa mundo ni Mitena, Ichichika ni Lars Santiago. Puspusa na ang taping ni Rian Ramos para sa inaabangang Encantadia Chronicles, Sangre, kung saan gaganap siya bilang si Mitena. I'm very excited to be launching yung iba't ibang mga looks ni Mitena. I have more than one costume dito sa Sangre kasi. And I think malaki siyang part kasi to show kung sino yung character eh. Aminado si Rian na challenging ang paggawa nila ng series. Pero this is really worth all of the effort. Napakaganda talaga ng script. I'm so grateful to GMA and sobrang excited ako na ipakita na sa audience yung magiging version ko of Mitena. very happy rin daw sa set si Rian kasama ang kanyang co-stars. Kaya lagi siyang excited pumunta sa taping. Masayang-masaya talaga ang set namin at saka first time ko makasama sa show na ganito kadami yung cast. Miss Rian Ramos! Bukod sa Sangre, mag-host din si Rian ng isang magazine lifestyle show na We're in Manila. I'm very excited to be sharing the beauty that is just in our backyard. Nandito lamang sa Pilipinas, nandito lamang sa Metro Manila. Mapapanood yan sa GMA tuwing Sabado, 11:30 ng gabi, kung saan bukod sa Manila, ma-e-explore din ang ibang kalapit na lugar. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.